Okay, salamat choir sa matahong nga awit, no? We are blessed to be a blessing. So, panalangin na ta sa Ginoo, no? Aron nga kita sa mahimong panalangin ngadto sa mga katawhan. Okay, praise God. Now, basihan mo ba matingala mo, no? Ang atong TV nga diri sa right side, magka-out-out, no? Mawala-wala siya. Ang iyang display. Tungod kay nakaagi man gud na siya og guba ba niya gi-repair niya inana na siya, no? Balik-balik na yung sakit. So i-pray na to, no? Na-provide ta sa Ginoo ni Amy nga di kung ba tingali basig may lisdan, no? Aron nga nanatay padayon nga display diha. Mga igsoon alang sa mensahe karon, Book of James chapter 5 verse 7 until verse 11, no? Mao kining bahin sa kasulatan nga atong pag-atong-an. Okay, atong pagbasahon. Okay, ingon dinhi sa Word of God. Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the sower, being patient about it until it gets the early and late rains. You too be patient. Strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. Do not complain, brethren, against one another, so that yourselves may not be judged. Behold, the judge is standing right at the door. As an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Verse 11. We count those blessed who endured. You have heard of the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord's dealings, that the Lord is full of compassion and is merciful. So ang Ginoo, no, magpanalangin ining bahin sa pulong niya na mao kining patapuranan sa mensahe karon. Paguluhan nato atong mensahe, eschatological hope for present hardship, no? So pasinubat kaninyo karon pa nakasugat nining pulong nga eschatological. Nag-refer kining exon sa future, no? Dito sa unahan, palaabuton. So sa future, doon ay paglaom, bisan karon na ay mga kalisod, no? So sa dito kita makapadayon, mag-aampok sa kita. Lord God, we thank you once again sa imong goodness, your faithfulness for each one of us. Sa magatuon sa kami, ining bahin sa kasulatan, nag-aampo kami, ngayon mo kaming tabangan, aron ang imong mga pulong Ginoo nga masabtan kini sa matag usa, ug mao kini ang hugtan ug magagiya sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Puna kami sa imong Espiritu Santo, langdaging nga mga nahuna ug sa labutan. In Jesus' name, Amen. So karon ningon dinhi mga igsoon sa verse dinhi sa verse 7. Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and the late rains, no? So gi-address na sa karon ni James, no, ni Santiago, ang mga Kristohano, ningon niya brethren, mga kaigsuonan, no? So gigamit niya dining agrarian nga term, no? Okay, makita nato din that James went to the farmer waiting for the early and late rain, no? Unang gingon sa verse. Kaya sa ilang panahon mga igsoon, no? First century, wala pa may mga
Dili pa man sophisticated yun ang ilang pagpananom, no? Dili pareha karon nanay mga irrigations. So sa ilang mga igsoon, nagagandagin daw sa tig-ulan, no? Gani, in ancient Israel, agriculture dictated their survival, no? Siyempre. So kining early rain nga ginatawag, no? Morning panahon season ng autumn sa ila, morning bulan ng October o November. Nga sa diin, this will soften, no? Mahomo pangiyuta kay naman ang maabot na ang ulan. O kining late rain, no? Morning season nga spring nila mga igsoon. Morning bulan nga March o April. Nga sa diin, the late rains, mature na ang crops dinhi, unya right before the summer harvest. Okay? So, muna ang sitwasyon dito sa ilang mga igsoon. So, makita nato din nga ang farmer, they had zero control of rain. Hindi na lang control. So, if they didn't come, starvation will follow. Kaluoy, no? Kung dili mo ulan, no? Siyempre, tagutom ang dangatan ng igsoon. So, waiting wasn't a passive habit. Mga igsoon nga passage, it was a tense, active reliance on God's provision. Makarikol kita na istorya ni sa Old Testament, no? Ingon ni Propeta Elijah, no? Ganyan niyang hari. Dili mo ulan 3.5 year. Liman kaniya na ngayon ninyo, no? So, tagutom ang may tabo at that time. So, natin yung mga igsoon ang itawag, the precious, no? Produce of the soil. The Greek word na aning word nga produce, no? Gikan kini sa word nga timios, meaning a highly valuable or costly nga produce. Okay? So the farmer waits because the payoff is life-sustaining. So kung kamo na mo yung background dining mga magpananom, no? Or gardening. Okay? Dili ba yan sa yun, no? I-cultivate mong yuta, no? Mangdalos ka, mag-cultivate, o niya, i-ready mong soil. Okay? Nya na nang sidiha, imo na po nang ating manon, bubuan permi. O ang pinakanindot mga igsoon, nga experience ka na, mukutlo na ka, no? Mag-harvest na ka sa imo nga utanon. So, gigamit, hindi pag-start sa verse, therefore. Remember nga, last Sunday, atong Diwali, mga igsoon, verse 1 up to verse 6, unsa may nahitabog dito, no? James firstly condemns the corrupt, wealthy people, no? The corrupt landowners who were hoarding money, exploiting and defrauding their laborer. And they are living in luxury while the poor suffered. No? So sa una, inunana na mga igsoon, dunay mga tao, no? Nga naadunahan sila tungod sa dili maayo nga pamaagi. Unya, daghan ang mga kabus-usap during their time. Tungod kay ipanglupigan sila sa mga tao nga nasa gahom, nasa puder, mga igsoon. And most believers at that time, mga public, no? So karon gi-address sila din ni James, busa, no? Kung sa Bisaya, therefore. So James is speaking sa mga brethren who are suffering sa ginatawag mga injustice, no? Mga injusticia. He isn't telling them their suffering doesn't matter. He is telling them how to survive it. No? That's why itong mensahe is eschatological hope. No? Nga in the midst of injustice, the hardships, no? Nga giatubang sa mga katawhan sa Ginoo, unsaon man nga makasurvive niining mga kalisod nga sitwasyon. No? Now, unsay subo din ingon din sa verse, therefore, be patient, brethren, no? Na din ang word nga patient.
Gikan kini sa original nga word nga macrothymio. Ang literal meaning niya niini is long fuse. Pasabot being long suffering. It specifically refers to patience with people or circumstances, no, difficult circumstances, refusing to give in to anger or despair. So pag-ingon ni James sa mga katauhan sa Diyos, be patient, no? Gusto sa Ginoo mga igsoon nga ang iyang katauhan na ay gitawag long suffering because of people and difficult circumstances nga atong naagian niini nga pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. So ingon din mga igsoon, the patience has an expiration date. Kaya yun sa ingon diyan sa verse. Until the coming of the Lord. Gitawag ka na sa Greek parousia, no? The coming of the Lord. So kinahanglan tayo patience hangtod sa pag-abot sa Ginoo. So James, mga igsoon, nga mo ay nagsulat, anchors their hope, asa daw natin butang itong paglaom, not in a change in political climate, no, but in ultimate return of Christ, who will set all wrongs right, mga igsoon. Kung sa'yo mag-relate ni ini kay bisan sa political climate sa itong nasod, no? Nga grabe man ang skandal, no, about sa flood control budget, wherein hundreds of billions of kwarta nga nawala, no? So gusto sa mga katauhan ay mga yung nga pag-ilis na, mapanagod na ang katong na ay mga nakahimo sa laod niya na. Pero mga igsoon, kung kinsa man ang makalingkod na po sa poder, no? Naamang gihapon ang kalisod sa mga katauhan, no? Di gihapon mawala. So makita nato nga sa teaching sa Bible, ang patient nga gisgutan sa Ginoo, i-anchor nato ang atong paglaom sa pagbalik ni Ginoo Hesus. No? Kaya gitawag second coming of the Lord, no? So mauna diha na base ang atong paglaom mga igsoon. So ang atong ma-learn meaning of verse 7. Christian patience is not passive resignation. It is active, hopeful endurance rooted in the certainty of God's ultimate justice. Kaya mauna mga igsoon, bubalik ang Ginoo to bring justice, peace, and prosperity. No? Kaya karon nga panahon, lisod kaayo na makabuot, no, sa mga katauhan ang hustisya, no? Lisod makabuot ang prosperity o ang kalinaw, mga igsoon. So makita nato din ang paghulat, no, as a strategy sa ato nga pagkakristohano. Just like the farmer who prepares the soil, guards the field while waiting for rain. Our waiting during seasons of suffering or injustice should be productive. No? Gigamit example din hining igsoon ang mga farmer. Kinahanglan na daw tayo sama nga kinaiya sa mga farmer. No? Dili sila passive, active sila, no? Nagkadto sila sa ilang garden, sa ilang mga tanom, no? Gina-cultivate, ginabubuan kung sa pa ilang pagkatiman dito mga igsoon. Kaya naman, nakakitawag the certainty of the harvest. Okay? So the farmer waits because the rain will come and the crop is valuable, no? So James is reminding the believers that our endurance is not in vain. The spiritual harvest, no, and the return of Christ are guaranteed. Kung sa farmer, naghulat sila sa moabot ng harvest, grabe ilang patience. Kita po daw mga Kristohanon,
Naa kitay mga difficulties, hardships nga ginaatubang. Pero sama sa farmers, naa kitay anticipation of the hope of the coming of the Lord. Mo na ato ma-harvest sa atong kinabuhi mga igsoon. Nga moabot ang Ginoo niya, mahuman na ang mga hardships nato. Okay? That's why we remind ourselves to relinquish the control. No? Naay mga panghitabo din sa kalibutan na wala tayong control. We live in a culture of instant gratification. Yes, mo nang kahitabo. But verse 7 forces us to confront our lack of control over timing. Whether we are waiting for justice or change of circumstances or answers to our prayer, and calls us to trust the timing giver. No? Gina-remind kita ni James nga ang timing mga igsoon nga itong ipaabot ang pagbalik sa Ginoo. Verse 8, so you, no, mga igsoonan, be patient. Strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. No? So na din mga igsoon, gi-remind kita nga mapasensya. So James moved from an illustration sa farmer to application ingon niya, you too, kamo, no, ang mga Kristohanon. James uses na din isugong mga igsoon, isugong kita, imperative, no? Kining word, strengthen your heart. No? Ang word na strengthen your heart, gikan din sa Greek na sterizo, meaning to fix firmly, make stable, render immovable. No? Kita, nagagamit kita kung sa kanang mga pangdikit, glue, gagamit ka lansan to stick sa mga butang na dili na maisbog mga igsoon. Gusto sa Ginoo nga ingon niya makatawhan dapat ingon anak kita, no? Strengthen your heart, make your heart, no, immovable. In other words, sa mga trials nga minabot sa kinabuhi, no? Ayaw daw pa himuan na nga madiskurahi ka nga mo ayaw na ka, no? James is not talking about, no, kining gitawag mga igsoon, emotional stoicism, no? Kini siya nga word, stoicism, no, nani siya yung meaning mga igsoon. It is used to describe someone who seems unbothered or completely hides their pain and emotions. Nga murag denial ba nga murag wa ka nasakitan, emotional stoicism. Pero dili na denial mga igsoon. Unsa may pakita din James is telling his readers to anchor their inner resolve so they don't collapse under the weight of oppression. Kaya background din sa context mga igsoon, these poor believers, naging poor sila because dunay mga tao nga nag-oppress kanila, no? Ginapapintahaan sila sa mga unbeliever. Okay? So mo nang ingon din nga kinahanglan magbalik-on ka diha sa Ginoo mga igsoon. Okay? Strengthen your hearts, no? Mo nang ingon din sa Bible. So karon padayon kita. Ingon diri ang word nga heart, no? Nag-refer kini sa intellect, emotion, and will. Pero ang emphasis din mga igsoon sa atong nga mind, sa atong nga will, no? It was the center of the mind, will, and decision-making heart. Okay? So to strengthen the heart, it means to resolve the mind to trust God
despite current evidence to the contrary. No? Meaning, kini bang mga lagad ta diha sa Ginoo na may mga kalisod. Usahay mo ba mo simba? No? Ang uban way pamahaw kay way kaunon, no? Pero mo nang ingon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Kinahanglan nga lipunon daw atong kasing-kasing dili nimo tugutan nga ang circumstances, no? Nga mo ay upugong kanato mga igsoon sa atong padayon nga magsalig ka sa Dios. Nakaroon ninyo, no? Ingon din sa verse. Okay? Kung ingon sa verse, you to be patient, strengthen your heart, for the coming of the Lord is near. No? Natin ang exalt. Ang word na near din is in perfect tense. Ang implication, this implies that an event has approached so closely that its arrival is the next major thing on the horizon. No? Ang pag-abot daw sa Ginoo, ingon ni James, hadol na lang is near. Pero dali lang. Kano saan isulaw ni Book of James? Almost 2,000 years na. Pero wa pa ngabot ang Ginoo. So ang pangutana, wa pa ka masayop si James? No? Kaya iyang gingon near. Yung saan man nga 2,000 years na, wa pa yung balik ang Ginoo. No? Na atong sakdong mga igsoon. To interpret this correctly, we have to look at the New Testament eschatological framework. No? Eschatological framework, the theology of the end times. The New Testament writers view the resurrection of Jesus as the event that inaugurated the last days. Pag imunday the last days mga igsoon, kato saan ay nagsugod sa dihang nabanhaw si Jesus Christ. Okay? Naana sa last days. So from a biblical perspective, history is currently in the final act. The parousia, modern Greek, no? The Christ return is the very next major event on God's redempted timeline. So, mga igsoonay timeline, no? Ang Ginoo. O sa iyang timeline, ingon sa Bible, naana kita sa last days. O naana kita karon sa near return of Jesus Christ, the parousia or the Christ return, mga igsoon. O ang pagbalik sa Ginoo, no, kining labi na sa mga Kristiyano, naghulat kita sa gitawag rapture. Ang rapture, mao ni gitawag mga igsoon nga the imminence coming of Jesus Christ. Ang pasabot sa imminence, the imminence of Christ's return, meaning it could happen at any time. No? So gikan pa di ay sa first century nga mga believers, diinan na sila nga hadung ng pagbalik sa Ginoo tungod kay imminent, meaning it will happen anytime. There are no remaining prophetic prerequisites that must delay it. Therefore, every generation of believer is meant to live in the expectancy of His arrival, no, the coming of Jesus Christ. Gina-encourage kanunay ang mga katauhan sa Ginoo that in the midst of hardships in life, kinahanglan ang atong mind, ang atong una-una na nakafocus that anytime Jesus will come again. Ug mao na ang atong paglaom mga igsoon, eschatological hope sa mga katawhan sa Ginoo. No? Unsay isulti sa 2 Peter 3:8 ingon sa verse, no? With the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. Lahi ang timetable sa Ginoo sa pagkwenta sa oras. Okay? Kaya ang one day, 1,000 year na to one day sa Ginoo.
So sa ato pa dahil kung karon 2,000 years, o 2 days pa lang sa Ginoo. No? So what feels long to a suffering human is immediate in the scope of eternity. Kung kwentahon na yung eternity mga igsoon, ang 2,000 years is only 2 days ang iyang equivalent. No? The least. So yun na nakahaba ang eternity. Gitaasa na ta sa 2,000 years pero sa Ginoo mga igsoon because God is eternal. No? 2 days pa lang na. Pero gi-remind kita sa pulong sa Dios nga sa kuno, haduol na pagbalik sa Ginoo. So far mo niya itong ma-learn. In internal stability during trials is directly tied to an eternal perspective. If we believe the deliverer is close, we can stand firm. Sa ato pa mga igsoon, may dakong kalabutan niyang paglingkod kanato ba sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Yes, dunay hardships, mga trials nga na. Pero ingon sa pulong sa ingon din sa verse ang atong ma-learn, kinahanglan kita perspective pagtanaw ba? Unsa may atong perspective? Kining mga difficulty or hardship karon, passing lang ni. Anytime, pwede mo balik ang Ginoo anytime, busa pagpadaan mo ng mga igsoon. Dili magpakawala o paglabong ang mga katawhan sa Diyos. Sa ato pa, when circumstances are chaotic, no? Meaning gubot, or there is unjust, makita nato ang mga inustisya, no? Naturally, our hearts become unstable, di ba? We drift, kung di ka magbantay, murag maanod into anxiety, bitterness, despair, no? Mao na ang damatan nato kung di ka magbantay. So James command us to stabilize our hearts, no? We do this by feeding our minds with truth rather than focusing solely on our problems. Mao na mga igsoon diay, no? Kaya kung magsige kang focus, for example, sige kang tune in sa atong television, sa mga balita, no? Makita nato diha mga injustice, no? Makita nato diha mga igsoon nga kagupo, no? Samo. Kunya, ang sabi patiyon nato musunod, murag babugat atong lughan, no? Pero dapat diay sa kuno, we will feed our mind sa unsa man. We will focus diha sa truth. Unsa ang truth nga gisgutan sa Bible? The second coming of Jesus Christ, the near return of the Lord. Ayaw nagkalimti, no? Nga kini diay mga difficulties because we are living in a broken world. Kini diay temporary lang. Maabot na gani ang Ginoo human ang tanan. Meaning, sulbar ang mga problema, mga igsoon, no? So knowing that Christ is at the door, no? Di ba mo nag-iingon sa verse? This changes how we endure today. It prevents us from digging our roots too deeply into a broken world and gives us the grit, no? Another word, grit, to survive short-term suffering because long-term vindication is certain. So, kining word na grit, no? G-R-I-T, ito siyang meaning mga igsoon. It means having the passion, resilience, a sheer staying powers to stick with your long-term goal, even when the initial excitement fades and things get incredibly tough. Ang pasabot nini mga igsoon, baka nang ang example kanang mga discipline bitaw sa mga athletes, no? Naa sila regular na training, no? Bisan dili nila feeling, pero moadto gid sila. For example, diha sa fitness gym, no? Alsa, sikat alsa kapoy ang resulta, pero naa kay goal, no? Imo ginapon ang padayonon, mao na mga igsoon ipakita dinhi. Nga kita daw mga Kristohanon, we will strengthen our heart. We have the grit, no? Nga sa ato pa, naatay goal sa kinabuhi.
nakay gihulat, no? Kahibalo ka nga maabot ka ng tak na unya nga mobalik ang Ginoo. So sa verse 9 sa ingon dinhi. So do not complain, brethren, against one another, so that you yourselves may not be judged. Behold, the judge is standing right at the door. No? Ganina sa verse 8, ingon ni James, focus ka sa pagbalik sa Ginoo. Mo na gitawag vertical. Ayaw ni mo imong vertical life. Karon nagisgot si James about horizontal sa mga katauhan unsay dapat. Ingon ni James, do not complain, brethren, against one another. Okay? Ang word din nga do not complain. Unsay meaning ani? From stinanzo, no, sa Greek. It means to groan, sigh, or murmur out of internal distress or resentment. Okay? Di ba kung nata sa hardships or difficulties, pwede ka nga manghakroy, no? Unang sa Ilonggo nga word, or magyangungo, or magyaw-yaw, no? Magkumud-kumud, mga siya, in other words, murmur. Mga igsoon, ingon din, it's not just loud outward fighting. It is the quiet, toxic, grumbling, born of bitterness. Okay? Tungkol kayo makaganahin sa sirkumstansya ni mo karon, magsigi ka, bagut-but diha. Magsigi ka yaw-yaw. No? So James changes the tense, no? To a present imperative nga pasabot lang niningon ani sa mga believers. Ingon ni James, stop grumbling against each other as you are currently doing. Tinuod ba yung hindi mga igsoon nga kita, no? Kita tanan, no exhibitions. Mauna yung atong inclinations. If the circumstances, no, is not favorable to us, ma-disappoint ka. Doon ay mga tao nga mga disappoint nimo. Kung sa may atong mga reaction, no? Di ba magsige ta yaw-yaw, no? Pagbagut-buta, no? Reklamo ta, mo na mga igsoon. Pero ingon ni James, no? Ingon sa Word of God, okay? Do not complain, do not murmur. Kaya ingon din, the primary danger sa mga believer is no longer just the wicked, rich outsider oppressing them. Nakako silang problem, no? Kining mga injustice nga itong nakita, mapiktuhan ta. Pero ingon diri, it is the internal friction threatening to tear their community, no, apart from the inside out. Meaning, nahitabo mga igsoon, kung mag-murmur na ta, ang nahitabo ni mga igsoon, dili mayo daw ang dangatan. No? Dili makaayo ka na to. Gani, gi-remind kita ni James. Okay? Kaya yun din sa verse, do not complain, brethren, against one another, so that you yourselves may not be judged. No? The judge is standing right at the door. Okay? So this is a powerful ancient idiom, the judge standing at the door. If a judge is standing at the door, his hand is on the, that's nana sa doorknob ang kamot sa judge. Mo na ipakita ang picture ni James din he. He is close, not judge. He is close enough to hear every word being spoken inside the door. Ingon ni James, mga igsoon, kung magsigilaw tag more sa atong kinabuhi, ang judge, which is ang Ginoo, naara niya sa duol nimo, naara sa door, nakapamati siya sa imong ginahimo. No? So, sa mga itong mahinumban na story, James readers would instantly recognize the danger of grumbling sa Old Testament. Sa Old Testament, doon ay nahitabo mga igsoon. The Israelites
No? Di ba? From slavery sa Egypt, ipagawa sila sa Ginoo, pinagi kang Moses. Sana sila sa wilderness, morning na hitabo. The Israelites consistently grumbled against Moses and God whenever they face hardship. Lack of water, lack of food, safety, wala. No mo nang ilang ginagrumble mga exalt sa kinabuhi. The grumbling was rooted in a lack of trust in God's provision and ultimately brought down judgment on the entire generation. No? Kini mga tao nga magsiging grumble sa kinabuhi, no, reklamador sa kinabuhi. Reflection na siya mga igsuon nga kulang kag pagsalig sa Dios. No? Unsa man ning sitwasyon ko, ingon ani man ni pirmi. No? Nya di ba ang Ginoo sovereign man kaha. Siya ang labaw, nagakontrolar sa tanan. May mga ta Ginoo nang ingon ani man ni Lord oy. No? We may not say it vocally, pero kung nag-complain ta pirmi mga igsoon, parang nagibasulan pa nato ang Ginoo no nga nang ingon ana ang sitwasyon sa ato kinabuhi. Lord, wa man kaayo nga nang ingon ani man ang among sitwasyon, no? So mao na mga igsoon ng pag-grumble at tubangan sa Dios nga ang Ginoo dili malipay kay nga naman. Kung tanaw na yung working sa Ginoo sa Israel, giluwa sila from slavery, pagkaulipod. Sa wilderness, giatiman sila sa Ginoo, giprovidean. Kanya kung ma-under ko sila problems, ila dayo awayong ang Ginoo, ilang basulod. No? So wala nila na-appreciate the goodness, the faithfulness of God, silang kinabuhi, how God provide their needs. No? So, naga-more sila, no? Mga tao nga walay utang kababuton sa Diyos. Okay? Di ba kung sa ingon ni Jesus sa iyang teaching, Matthew 7:1, no? Do not judge so that you will not be judged. No? So when we murmur, we complain each other, mga igsoon, we judge. No? So when suffering makes us short-tempered, we easily become critical and judgmental of the people closest to us. No? Mabalata na ito, mga igsoon, na kita, murang napikituhan na, we become judgmental. No? James reminds them that if they act as a judge over their brother and sister, they will face the ultimate judge themselves. No? Buti mo hugmandayon ang tao. No? Kaya sila ang hinungdan. No? You want justice to immediately come down. O sa'yo mabatihan na ito, no? Ngayon na uban, langayan man ang Ginoo, no? No? Asa naman ang mustisya? Ang Ginoo sa'yo, mustisya sa Ginoo, dugay, kalangay. Imundaan na din ang Ginoo. But yun ang mga igsoon, kung papalandungan na ito na, pasalamat po daw, nga langayan yun ang Ginoo. Kaya kung ang Ginoo nagdali-dali, pasig una tao nahukman sa Ginoo. Nakapatikod mo niya na. Kapilang ta nagpapadlong, nagpasaway sa Ginoo. But God is long suffering, di ba? Oo. So karon doon ang mga tao, doon ang mga circumstansya, we want judgment immediately. No. You want to be the judge, Ginoo. No, di ba? Usahay gusto mo man nato immediate dahil, no. Pero, di na ito kalimtan. We are not the judge. Dili kita maghuhukom. Ang Diyos, mga igsoon, iya na nga trabaho. Okay? Padayon kita. Ang atong learning nga verse. So, hardship is never an excuse for turning on the community or the church. Meaning, dili ang yan mga igsoon, nga himuni mong hinungdan na ang kalisod na di nakapangalagad sa Diyos.
Tungod kay naa kay hardship. No? Nga himuni mo basulong pang Ginoo ba, Lord, di na ko mga lagad ni mo. Nga nung imunahan na naman ni lisod kayo, no? So when we channel our frustration into bitterness toward others, we forget that we all answer to the same judge, no? Kung di man mo basulo ng circumstansya or kung ang tao man, ayaw siya basula nga di na ka mo padayon pangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, every one of us will face the judge. Magkakataghusay diya sa Ginoo individually, mga igsoon. No? So when people are under financial, emotional, social strain, they rarely lash out at the actual source of the problem. Kaya kung tanang itong context din ang mga brethren sa first century, napobre sila tungkol sa mga persecution. No? So, sa may nahitabo, instead, kung sa ilang himo, they snap at their spouses, their friends, no, family members, or even the church. Meaning ba mga exon, nakapatikod mo niya na? Kung naka sa trials or hard certain life, di ba lain ang imong emotion? Mura mo flare up imong anger. Kung naka sa kasuko, magita ka na shock absorber ba? Imong kabasulan, mangita tao, ato kapainan nga maamahing outlet na to. No? Kaya nasuko ka, paragi mo naman ng misay sa kilid, imo gipatiran. No? Ang ginikaran, pag tungkol sa iyang business dealing sa gawas na dili maayo, pag-ulit sa balay, na nagsurang-surang nga anak, bisag gamay ra, grabe pagkasukog maayo. Kaya nga naman, tungkol kay na ay hardship nga iyang natubang. Iyang ipautwas ngadto sa uban. No? So sa mo na ang ginahimo sa mga katawhan sa Ginoo. Pero di nato kalimitan. Sa ingon sa Bible, naa ang Diyos. We often talk about others as if God is not in the room. When we grumble about people, we murmur about them, natay nalimitan. The judge is at the door. Meaning, sa pasabot niya ng mga exon, kana na image street of the judge standing at the door is a sobering reminder of God's omnipresence. Nga sa ato pa di ay kung nagagimon ana ang ipautwas nato, gihimo nato, nakalimot na kita na ang Diyos anaan nagapamati. O sa iya nga pagpamati, dili siya ganaan ni anak nga mga butang. So every sigh of resentment, every gossip, failed critic, and every unfair judgment is fully audible to the one who actually holds the right to judge. No? Ang dili kaganahan sa Ginoo mga igsoon, kung kita daw mag-judge, gikuhaan nato siya sa iyang obligasyon. Iya daw na mga igsoon. Nakatisling na mo niya na ngayong trabaho sa uban sa pawag ka. Very insulting, di ba? Ingon po niya ng batingon sa Ginoo. Kung ang iyang trabaho, ikaw ang trabaho. Ingon sa Ginoo, I want you to have long suffering. Strengthen your heart in the midst of hardships. Pero gusto yun nato, kita ang muhuko. No? So, sa'yo nagkakahitabo mga igsoon, dili maayo ang dakatan. Ingon sa verse 10, hindi lang kapagtapos sa verse 10, as an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. No? As an example, ingon ni James mga igsoon, ganyan yung mga believers, be an example, meaning, ang meaning niya is, be a pattern, model, blueprint, no? Muna siya. Gusto sa Ginoo mga igsoon nga mga Kristohanon daw, kita mao ang good example. For example, ikaw naging kanan. When you encounter problems,
gusto sa Ginoo nga good example ka sa kabataan. No? Dili ka magsigig grumble or murmur diha. Kaya ka na dili maayo. Ingon ni James, be an example, no? As an example, brethren. Example sa man, no? Mao ni ingon diha sa verse, example of suffering and patience. Una, suffering. Kung sa'yo meaning sa sufferings, morning meaning niya of experiencing bad things, enduring evil affliction. No? Muna ang suffering. O ang patience, morning retaining composure under severe social or physical pressure without retaliating. Muna ang patience. Okay? Grabing pressure, no? Di ba ang namoy ko na pressure cooker, bugawas ko yung nagasuba, no? Kung bukal lang mong giluto diya. Pero gusto sa Ginoo mga igsoon nga ang Kristohano na siya patience, no? Kung sa gani, a composure under severe social or physical pressure without retaliating, no? So sa yung ramisultiyon, pero please to be apply, no? Pero ito rin gusto sa Ginoo may tabong sa mga katawhan niya. You are, be a model, good example of long suffering and patience. Kaya mo din sa verse mga igsoon, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Gigamit yung example ni James ang long suffering and patience of the prophets, meaning mga propita, no? Kung sa mga propita, mga igsoon. Kung ingon kang propita na binasa Old Testament, murag ikaluhaan na sila gitawag persecution and suffering mga igsoon ng propita. Let me give you example. Si Jeremiah, no? Propita Jeremiah, sa mga itabong niya, he was thrown into a muddy cistern, beaten and put in stocks for telling the truth. Si Jeremiah, no? Liman kaniya na gilatos, gibutang sa dito confinement niya dilimayo yung sitwasyon dito. Si Elijah, si Elijah, he was hunted by Queen Jezebel and lived in isolation by a grove, no? Si Elijah, gibukod, no? Hadlok daw si Elijah, kay pasyon siya, no? And then si Isaiah, kabalo ba mo sa story ni Isaiah? Propeta Isaiah, according to reliable Jewish tradition, si Isaiah mga igsoon, gigabas siya. No? Gigabas niyang lawas mga igsoon. Pika si Isaiah. Mao ni gigamit din ang example ni James. The prophets were consistently hated by the corrupt, wealthy elite and the political establishment of their day. Exactly like the rich oppressor sa James, no, chapter 5 verse 1 to 6. Yet, kung sinetabo, kung tanaw na itong history prove the prophets are right and their oppressors are wrong. No? So, sa may itong mag-learn, dili day sayo ng Kristohanon. Diba? Kaysama daw sa propita, they will be undergoing suffering mga igsoon. So sa itong ma-learn, suffering is not a sign of God's abandonment or disapproval. Wala nang pasabot minakay hardship yung ipabayaan ka sa Ginoo. Often, those who are most aligned with God's will face the fiercest resistance from the world. No? Mauna usahay mga igsoon kung ikaw na dudod ka sa Ginoo, ikaw pa noon ang makaluluoy, you suffer. No? Kung ikaw estudyante, ikaw pinaka-honest, usahay ikaw pa, ikaw pa usahay mabagsak sa klase, ikaw pinaka-honest. No? Yun ang mga igsoon, ingon na ang pagpangalaga sa Ginoo. So, morning atong ma-learn, demolishing sa ginatawag the prosperity myth. Ang sama niya. James completely undercuts the idea that if you obey God, your life will be smooth, wealthy, and comfortable.
Nakabati ka mo niya ng mga preacher, mga igsoon nga kung Kristohano na ka, mudato ka. Mao nang part sa ilang gospel, mga igsoon. But the prophets were the most obedient people on earth, yet their lives were defined by afflictions, mga igsoon. No? So suffering is standard operating procedure for the believer living in a broken world. Sa ato pa mga igsoon, most likely ang may tabo, hangtod mo balik ang Ginoo, most of us, mga pobre pa. Dilikta na, ang uban mo datong noon. But most of the believers, ingon din nga, inigapot sa Ginoo, basi asin paghihapon ang sutan. No? But you know, mga igsoon, whatever the situation sa kinabuhi, gi-encourage kita sa Word of God. So when we feel isolated in our trials, or targeted because of your faith, the Scripture remind us to look backward. Tanaw na itong nahitabo sa mga propita. Because we belong to a long historic lineage of broken but unbound servants. No? Nagsuffer sila, pero padayon sila nagbarog sa Ginoo. If God sustained Jeremiah, the prophet Elijah, mga igsoon, God can sustain us in our modern pressures. Di-sustain ko sila sa Ginoo. Kita po mga igsoon, mo nagingon no, i-sustain man po ka sa Ginoo, di ko kapasakdan ni Lord. No? So karon, the prophets keep speaking in the name of the Lord, even when it cost them their freedom and safety. Padayon gamon sila propesiya, no? Dala sila sa mensahe. Their patience wasn't silent. It was a loud, enduring commitment to God's truth despite the consequences. No? Padayon lang yung gihapon, mga igsoon. Basahon lang ako ang verse 11. We count those blessed who endure, who have heard of the endurance of Job, and have seen the outcome of the Lord's dealing, that the Lord is full of compassion and is merciful. No? Tanawa ni James, dili lang ang mga propeta, but ultimately tanawa si Job. No? Si Job, the endurance of Job, no, unang hipon sa Greek. Nga bisan ni mao toy nahitabo siyang kinabuhing mga igsoon. Kaya Ginoo si Satanas tagistoryahanay man. Kita nimo kung alagad nga si Job, ingon sa Ginoo, ingon si Satanas, o lagi nang alagad na nimo kay imo magipanalanginan, mo na nangalagad na, pero kuha ng blessing, di na na mangalagad nimo. Ingon sa Ginoo, sige, kabutan ta ka, nakuha ng mga blessing na kung gihatag ni Job. Iyang family, iyang wealth, iyang health, nawala mga igsoon. But Satan was proven wrong. Kaya si Job, ingon niya, bisa kung sa'yo may tabo, nagsalig hapon siya sa Ginoo. Mo nang gusto sa Ginoo may tabo na mensahe sa ato ang kinabuhi ng mga igsoon. Nga kita, no, nakay hardships karon. Many of us, no, mga katawhan sa Ginoo, naraan sa sitwasyon nga lisod nga kinabuhi, no? Kung mag-isgot ka panunaan, lisod yun karon na panahon. Pero mga igsoon, unsa man himuon ba na nato nga rason nga maingon ta sa mga pareha sa mga Israelites, mas maayo pa man to sa Egypto, mabalik na lang ko. Ayaw, kaya mensahe ni James, mga igsoon, magmalig-un ka, no? Lig-una imong kasing-kasing. Ayaw tuguti ng imong mga kalisod, mga hardship nga giatubang. Ayaw tuguti nga mao na imo himong hinungdan nga di na ka mo padayon sa imong pagkakristohano. Because remember, haduol na lang ang pagbalik sa Ginoo. Kinahanglan taniya nga mindset, mga igsoon. Lord, salamat Ginoo nga bisan naglisod ko ron, pero as you have promised, mobalik ka,
imong usbon ang sitwasyon. No? You will bring justice. You will bring prosperity. Lord, when you come, you will bring peace. Mao na akong ulatong Ginoo. Di na lang ko mag-expect sa mga tao. Di na ko mag-expect na mausap ang landscape sa politika. Ikaw lang akong lauman, Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin sa iyong mga pulong. Let's pray, Lord God. Salamat sa mga reminder ni mo kanamo. Gina-reality check ni mo kami sa among sitwasyon. Yes na kami sa kalisod. We are tempted to more of the situation. Pasiluan kami, Lord, kay unahan kami. Nakalimot kami nga ikaw day ang paghuhukom. Instead of judging everyone, help us, Lord, to trust in you. Liguuno na mo ang munahuna o kasing-kasing. Nga bisan unsay mahitabo sa palibot, doon na may mga problema, kasakit, mga pagsulay, kawalan on whatever it is. Ginatuluan mo kami, Ginoo. Be an example in long suffering and be patient. Tabaki kami nga aniya kami ni Anak, Lord. You want us to be an example ni Eli. In Jesus' name we pray. Amen.